Walang kamalay-malay ang babaeng mambabatas na yan sa Seoul, South Korea nang may biglang umatake sa kanya at pinagpupukpok siya ng bato sa ulo. Sinubukan namang awatin ng ibang tao ang umatake. Arestado ang menor de edad na suspect. Isinugod naman sa ospital ang dugo ang mambabatas na mula sa kanilang ruling party. Hindi patukoy ang ugat ng pananakit pero ito na ang ikalawang insidente ng karahasan laban sa mga politiko sa South Korea. Dinagsa ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas na inilunsad ng Administrasyong Marcos sa Maynila. Kabilang sa mga nagpunta roon ang makukuha ng ayuda sa booth ng DSWD na may pinakamahabang pila. Mula sa Quirino Grandstand, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Pia, ilang minuto na lamang ay inaasahang magsisimula na yung main program ng kick-off rally nitong Bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand kung saan inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos para ilahad yung mga proyekto sa Bagong Pilipinas. Maaga pa lang, dagsa na ang mga taga-gobyerno para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Iba't ibang dahilan nila nang tanungin ng GMA Integrated News kung bakit nga ba sila nagpunta sa kick-off ng Bagong Pilipinas. Record po kami. Pinapunta po kami ng supervision ng DNR. Part po kami ng Servicio Fair din po and sa Memorandum Circular po na nilabas. Kusang loob po kaming pumunta rito upang magkatipon-tipon po lahat. So I have a 75-strong representation of CICC here. They came here, kanya-kanyang sasakyan na dumating dito. Ang iba naman, enjoy sa pagkuha ng souvenirs gaya ng bollards, apron o eco bag. Ang pinakamahabang pila, ang booth ng DSWD para sa payout ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kanina pa po ako dito umaga, alas 8. Mas maganda sa barangay, sir. Ang daming sakripisyo rito, tsaka nagkakagulo yung mga tao. Mas maganda po kasi barangay na lang. Para mabilis ang hindi po na mahirapan. Matapos ang pila sa ayuda, may bigay pang pagkain at inumin ng DSWD para sa mga benepisyaryo. Food giveaways din para sa iba pang mga dumalo. Marami pang ahensya ng pamahalaan ang bahagi ng Servicio Fair. Bagay na sinamantala ng bagong uwing OFW na si Donna Darwin na humingi ng tulong sa DMW. Para po makapagpagamot po at saka makapagnegosyo po, magsimula po. Dumating din ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos, kabilang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pia, kaninang bago mag-alas 5 ng hapon ay tinatayang nasa 100,000 na yung tao dito base sa anunsyo ng organizers. Pero ngayong gabi hanggang bago mag-alas 6 ay patuloy na dumarami pa yung mga dumadating dito at ang target nga nila dito na pumuntang tao ay nasa 200,000 at mag-aantabay pa rin tayo sa mga pinakahuli pa rin kaganapan mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, dapat na magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa lalong madaling panahon, ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA. Kung patatagalin kasi ang kawalan ng katiyakan kaugnay sa charter change, magiging hadlang ito sa paghikayat ng pamumuhunan, lalo na ng foreign investments, ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Para sa NEDA, napapanahon ng amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Dapat tanggalin na raw ang mga restrictive o masyadong mahigpit na economic provisions, kabilang ang limitasyon sa mga dayuhang pagmamay-ari ng negosyo sa Pilipinas. Sa ibang bansa raw kasi napupunta malalaking foreign investments dahil wala raw constitutional restrictions sa mga ito. Nagliyab ang isang oil tanker sa Gulf of Aden sa Yemen na kagagawan ng missile ng grupong Houthi. Ang sa US military, nagpadala ng distress signal ang barkong Marlin Luanda at nag-ulat na nagtamo sila ng pinsala. Naapula rin ang sunog sa tulong ng mga Navy ng Amerika, India at France. At nailigtas ang lahat ng sakay nitong mga tripulante. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang Pilipinong nakasakay sa barko at wala rin itong record sa kanilang database. Kinumpirma naman ng grupong Houthi na mula sa kanilang panig ang pag-atake. Ayon sa kanilang tagapagsalita, sinadya nilang targetin ang British oil tanker kasunod ng anilay panggigipit ng Amerika at Britanya sa Yemen.
at bilang tanda rin ng kanilang pakikiisa sa mga Palestino sa gitna ng panggigera ng Israel kontra Hamas. Pasko feels in January. Ang bida tuwing Pasko na bibingka. Mas pinasarap pa ng iba't ibang version nito. Meron pang ang special sangkap ay talong. Tikman nga natin yan sa pagtutok ni Mav Gonzales. Aakalain mong simbang gabi na naman sa bahaging ito ng Simurada Street sa Lipa City sa Batangas. Sakto kasi sa malamig na panahon, nariyan pa rin ang mga katakam-takam na pagkain tuwing Disyembre. Mala Christmas in January ang feels tuloy dahil sa dinarayong puto bumbong at bibingka. Hindi mo nangunguyain eh. Natutunaw na lang eh. Ala, babalik. Bakit hindi? Masarap na. Magsasama pa ako na marami. Busog na nga ang mga mata sa nagagandahang tanawin, busog lalo ang iyong tiyan sa nagsasarapang pagkain. Pero ano nga ba ang sikreto sa dinarayong bibingka ng Lipa? Traditional making pa rin ng bibingka ang ginagawa namin. Nagiling ang bato, niluluto sa uling, kasi yun yung traditional hindi namin aalisin. Bukod sa regular bibingka na madalas matikman, patok din ang kanilang special bibingka with cheese or with salted egg. Ito doon na natin. Ito baka mas special pa sa'yo. Ang kanilang super special bibingka with cheese and salted egg. Unique yung lasa niya kasi nga lalo na yung iba't ibang flavors niya. More bibingka with a twist? Alam mo bang ang itlog at talong, kahit sa bibingka, they belong? Patunay niyan ang talong bibingka ng Villasis, Pangasinan. Cream niya, kahit na wala na sa bibig mo, nandun pa rin yung linamnam niya. Ihanda na ang mga sangkap at let's get the talong rolling. Paghalu-haluin hanggang makuha ang tamang texture. At talaga namang you can never go wrong with your talong. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Pasyente patay matapos madisgrasya ang sinasakyang ambulansya sa Sorsogon City. Yan at iba pang disgrasya sa daan, paspasan natin sa report na ito. Ambulansya sa Sorsogon City na aksidente. Pasyenteng sakay nito, patay. Base sa investigasyon, dadalhin ng ambulansya sa ospital ang pasyente nang madulas sa kalsada bunsod ng pag-ulan. Umikot-ikot ito hanggang sa tumagilid. 5 iba pa ang sugatan. Rider sa Goa, Camarines Sur nahulog sa creek. Patay ang angkas ng motorsiklo habang sugatan ang nagmamaneho. Ayon sa mga otoridad, dumaan ang motorsiklo sa pababa at kurbadang bahagi ng kalsada hanggang sa nahulog. Maulan din kaya posibleng nag-alangan umano sa pagmamaneho ang rider. Sa Camarines Sur pa rin, isa pang motorsiklo ang sumalpok sa railing ng highway sa bayan ng Del Gallego. Dead on the spot ang dalawang sakay na base sa investigasyon ay pauwi galing sa outing. Posibleng matulin daw ang takbo ng motorsiklo at nawalan ng kontrol. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. May pagtitipon na nakatagda ngayon sa Davao City para tuligsain ang People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Inaabangan doon ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang anak naman niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte, hinamon si Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Pia, nakatakdang magkakaroon ng prayer rally dito sa Rizal Park sa Davao City ngayong gabi na dadaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago niyan, may leaders forum na hakbang ng maisog o hakbang ng matapang na dinaluhan ng ilang opisyal ng local government sa Mindanao at mga taga-suporta ni Duterte. Kabilang sa mga tinalakay rito ang People's Initiative. Sabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, ginagamit lang anya ang PI para daw manatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Sabi pa ni Baste, dapat anyang ipagpatuloy ang mga positibong programa ng nakaraang administrasyon kagaya ng kampanya kontra droga. Hinamon din niya ang Pangulo na mag-resign. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. You are lazy and you lack compassion. All of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kaya giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika.
wa nila giuna ang trabaho. Hindi detalye ni Mayor Baste kung bakit niya sinabi yan laban kay Pangulong Marcos. Sinabi din niyang may instability umano sa gobyerno, pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Kabilang din sa mga nagsalita roon si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, at si Davao del Norte 1st District Representative at dating Speaker Pantaleon Alvarez na nagbigay ng pahayag tungkol sa People's Initiative. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at linulustay ang pera sa kaban ng bansa upang lapastanganin ang ating saligang batas, upang lapastanganin ang ating lahing Pilipino at upang lapastanganin ang darating pang saling lahi. Hindi naman PI yan, PI People's Initiative, di ba? Ito ang tawag ko dito, TI. TI, Tambaluslos Initiative. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Malacanang kaugnay sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. At maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan ding dadalo sa isasagawang prayer rally ngayong gabi sa Davao City si Vice President Sara Duterte ayon sa Office of the Vice President. Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pasyalang mala Europe ang vibes, pero nasa Maynila lang pala. Yan po ang Pasig River Esplanade na bahagi ng proyekto para muling buhayin ang Ilog Pasig. At nakatutok si Dano Tingkungko. May bagong sigla ang gilid ng Ilog Pasig sa Maynila dahil sa kabubukas lang na Pasig River Esplanade. Angat ang ganda nito sa gabi kapag binubusog ng liwanag pati ang mga pinailawang fountain at Jones Bridge. Ang iba, feeling nasa Europe. Maganda po rito, parang feeling ko po nasa Italy po ako. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, love is in the air dahil marami rin ang doon na piling mag-date. Maganda yung view eh. Nakakawalan stress. Bata, matanda, enjoy sa pagsiselfie o groovy. Patok din ito sa mga nagti-TikTok. Maganda po kasi yung view. Background ka na. Maganda, maraming tao, maliwanag, Atraksyon pa rin ang Pasig River Esplanade kapag maliwanag na. Pag-akyat sa maliit na parking ito, tatambad ang tanawin ng Pasig River. Ngayong may amihan pa, talagang ramdam ang lamig ng simoy ng hangin. May mga bench at terrace kung saan pwedeng magmuni-muni o mag-selfie o saglit na magpahinga gaya ng ilang nagbibisikleta. Makikita rin ang ilang eskultura ng sayaw na pandango sa ilaw na umiilaw sa gabi. Okay naman po siya. At least nagbago naman po itong ilog. Hindi katulad noon. Parang medyo nalinisan naman po siya. Parang ang ganda lang po ng ambience niya. Picture-perfect ding atraksyon ang kalapit na Jones Bridge na nirehabilitate mula noong 2019. Nasa backdrop ng Esplanade ang makasaysayang Manila Central Post Office. Nakatayo pa rin ito kahit tinupok na malaking sunog Mayo ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Tourism, may 15 million pesos ng paunang pondo para simulan ang proseso ng restoration ng post office. Ang Pasig River Esplanade ay bahagi ng Pasig River Urban Development Project para buhayin muli ang Ilog Pasig at mga nasa paligid nito. Ayon kay Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, bukod sa pag-promote ng anyay tourism gems ng bansa, mahalaga ang rehabilitation at conservation ng mga cultural heritage site. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Literal na freezing episodes ang hatid ng second season ng Running Man Philippines. Snow ata. Snow! Ang new runner na si Miguel Tan Felix can't help but to be amazed sa kanyang first snow experience. Runners versus Snow naman ang peg sa reel posted by Captain Micael Daes kung saan kitang enjoy ang runners sa winter season ng South Korea. Habang si Boss G, Glyza de Castro, all smiles sa celebration ng kanyang birthday with her newfound family na may pa-care set pa kay Lexi Gonzalez na nagkasakit during their stay. Kanya-kanyang photo dump naman online ng kanilang aesthetic winter photos sina Kokoy De Santos, Buboy Villar, and Angel Guardian. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Malapit na po ang Chinese New Year at syempre ang puntahan dyan, ang Binondo. Patok sa mga foodie, ang Chinatown at meron pa rin doong mga bago sa panlasa. It's time sa pagtutok ni Katrina Son.
It's giving 2024. Pero kapag usapang food trip, who can say no to Binondo? Food trip lagi, most of the time. Dumayo po para mag-food trip. Kung nasubukan na ang mga sikat dito na siopaw at bicho-bicho, heto ang bago, fried xiaolongbao at lava buchi. Ganito nga kahaba yung pila na kailangan mong tiyagain para matikman lamang yung pinagkakaguluhan ngayon dito na fried xiaolongbao at lava buchi. Mouth-watering po talaga siya. Worth it yung lasa. Amoy pa lang, talagang napakasarap na. Must try rin ang mga inihaw na pagkain. Pero make it gulay at rice cake. Wala siyang meat. Yun yung number 1. And then Chinese, siguro gusto lang din namin matikman. First time po to try. So, tikman natin. Masarap. Unusual taste pero masarap po yung flavor niya. So, must try. Kung mauhaw, sagot ka ng sugarcane juice. Masarap na, healthy pa. Worth it naman yung pagpila. Masarap. E nakatikim ka na ba ng prutas na pinatigas? Yan ang tanghulo o rock sugar-coated fruits na crunchy on the outside and soft on the inside. Perfect sabayan ng dragon-inspired ice cream. Speaking of dragon, marami na ring nagbebenta ng tikoy para sa Year of the Wood Dragon. May kiat-kiat na tree rin o tinatawag na money tree. Inaasahang darami pa ang mga ibinebenta rito habang papalapit ang Chinese New Year. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. At yan po ang mabalita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.